Imagine, gigising ka bukas ng umaga and check mo yung phone mo and makikita mo meron kang 5 new bookings para sa clinic mo. Hindi ka nag-reply sa kahit isang message, hindi ka naghabol, literal na natutulog ka habang nangyayari ito. Parang pantasya kung iisipin, no? Pero posible yan. Kaya stick with me dahil ipapakita ko sa iyo yung exact setup that makes this happen. Karamihan sa mga clinics na nagaran ng Facebook ads, may mali o may kulang sa setup nila. Magpo-post sila ng magandang picture, aesthetic yung pagkakagawa ng graphics, maganda at malupit yung video editing, ginastosan ng maigi, malupit yung video creation team, video shooting team, and then mag-hope sila na dahil doon, magbubook yung mga kliyente. Pero, hindi naman nangyayari yun na ganun. At pag wala nagbubook, may kasalanan si Facebook. Pero ito yung totoo. Hindi yan kasalanan ni Facebook. Nasa setup mo yan. May kulang sa setup mo. Kaya today, bi-breakdown ko sa iyo yung exact 5-part system na ginagamit ko to turn a random person scrolling sa Facebook into someone sitting in your clinic's waiting room. At ipapakita ko rin sa iyo yung isang bagay na halos lahat ng clinic ay hindi ito ginagawa at nagkukos yan para At isa yan sa mga dahilan kung bakit nawawalan sila ng bookings araw-araw. Kaya make sure na panoorin mo ang video na to hanggang sa dulo para maiwasan mo yung pagkakamali na yan. Kasi baka yan ang dahilan kung bakit hindi nagko-convert yung ads mo sa ngayon. Okay, simulan natin sa bagay na to. Ang isang Facebook ad na walang sistema, isa lang mamahaling picture. Yun na yun. Pwede kang magkaroon ng napaka-aesthetic na picture, maganda yung model na ginamit mo, malupit yung lighting, as in, ginastosan mo ng maigi, nag-hire ka ng professional video shooting and editing team. Ginamit mo yung trendy na music, pero wala pa rin nag-book kahit isang kliyente. Pero kung wala nagko-connect dun sa ad, papunta dun sa appointment booking nyo, walang bridge dun, wala rin mangyayari. Think of it this way. Pag nag-run ka ng ad na walang funnel, para kang nagbubukas ng pinto sa iyong clinic at tatayo ka doon, ngingiti, kakaway sa mga tao na dumadaan. Yung ibang mga tao maaaring kumaway pabalik. Yung iba maaaring huminto para makipag-chat. Pero halos wala sa kanila yung papasok sa loob ng clinic mo at mag-a-avail ng treatment. And dahil yan, walang clear next step na nag-guide sa kanila para pumasok sa clinic mo at mag-book ng treatment. Kaya in this video, yan ang gagawin natin. I-build natin together, step by step, piece by piece, the same way kung paano ko ito ginagawa sa mga skincare clinic clients ko. Let's start with number 1, yung offer. Ito yung kung saan maraming clinics ang nagkakamali. Ang nilalagay nila, book a consultation kaagad. Akala nila na sobrang effective pag yun na yung nilagay mo. Pero pag nilagay mo yung sarili mo sa paanong customer, yung booking a consultation sounds like a big commitment. Parang mahirap siya mag-commit kung yun lang. So instead of that, offer something small and specific. Something that feels easy to say yes to. Something like free skin assessment or 200 peso consultation credit. It's the exact same appointment pero iba yung pagkaka-framing kaya nawawala yung pressure sa side nila at
Yung small tweak na yon, sobrang laking difference nun on how people actually click and book the appointment sa clinic mo. Doon naman tayo sa number 2, yung campaign objective and targeting. Para sa edad, ang highly recommended ko is 23 years old and above. Anyways, ang allowed lang naman kay Facebook para sa ganitong category is 18 years old lang and above. Kanya lang, kung tatargetin mo naman tong mga 18 years old o 19, 20, wala pa yung masyadong pera. So, doon ka na sa 23 and above kasi yung mga yan, most likely, nagwo-work na yan. Sa madaling sabi, may mga pambayad na yan sa treatment. Para naman sa location, liitan mo lang yung radial targeting mo. I would recommend kung ang clinic mo is located within Metro Manila, 10-mile radius, okay na yan. Pagka medyo nasa countryside ka, sa probinsya, pwede kang umabot hanggang 20 and even 25. Okay, kasi yung mga ganong kalayo dun sa probinsya, mga 1 hour, 1.5 hour drive lang yun eh. Pero kung sa Metro Manila, dahil mas malapit yung mga proximity ng mga clinics, pag ginawa mong 20-mile radius, unang-una, maaaring may mas malapit na sa kanila na clinic, doon na lang sila. Or, dahil nga traffic sa Metro Manila, very congested, it will take them a couple of hours para makapunta sa clinic mo. At pangatlo, broad core interest. Iwasan nyo na yung pag-stack ka ng yung napakaraming interest targeting kay Facebook. Although in some occasions, nag-work pa rin siya, pero we find na yung broader demographic targeting, siya yung best na nag-work. Yung cost niya din is mababa. At hinahayaan namin si Facebook na mag-optimize base dun sa binigay namin na mga creative inputs. Okay, doon naman tayo sa number 3, the creative matrix. Ito na yung mismong ad mo. Static images o kaya video ads. I highly recommend. Parehas mo silang gawin. And yung iba sa mga clinics, actually, masyadong nakafocus sa before and after. Kanya lang yung before and after na yan, madalas ma-flag yan ni Meta. Pero may technique ha, para hindi yan basta-basta ma-flag. Kasi kami, we're running before and after na mga ad creatives, pero hindi naman siya na-flag. So sa mundo ng meta advertising, may mga kilalang creative formats na widely used sa buong mundo. Itong mga creative formats na to, gamit na gamit to, at millions of dollars na yung ginagastos dito sa mga to. Pag convert mo sa peso, malamang billions of pesos na. Okay? Ano-ano yung mga yan? Ito, let's start with the basics. Number 1, benefits call out. With the title, self-explanatory naman siya. So, merong benefits na nakalagay dun sa treatment o dun sa ad creative. Ano yung makukuha niya pag kinuha niya yung treatment? Nakalista. Kikinis siya, puputi yung balat, malilesen yung acne marks. Pangalawa, us versus them. Ito, kung may advantage ka, tingin mo over your competitors. Halimbawa, ikaw ay meron kang mga doktor, totoong doktor. Competitors mo, wala. May mga gamit ka, machines na wala yung competitors mo. Yung staff mo, well-trained, etc. I-showcase mo yan to sa clinic mo. Literal. Parang before and after, pero instead of before and after, ikaw, plus yung advantages mo, tapos sa kabilang side, yung competitors mo, pati kung ano yung mga weak points nila. Number 3 is testimonial. Siyempre, napaka-powerful yan kahit saang niche. And lalo na rin, siyempre, sa skincare clinic.
Ano ba nakalagay dyan? Real clinic patients na ine-explain yung naging resulta sa kanila after nung treatment. So, applicable sa lahat siya. Sa gusto magpapayat, gusto magpakinis ng muka, gusto magpatubo ng buhok, gusto magtanggal ng mga eye bags and wrinkles. At syempre, yung before and after na tricky kasi nakalagay mismo sa policy ni Facebook na ayaw nila nito. Pero globally, ang daming gumagamit nito. May tamang technique lang para hindi ka ma-flag. Okay? So make sure na maging highly compliant, hindi over-promising, hindi parang magic yung papakita mo na resulta. Na tipong 100% yung dating guaranteed. Hindi ganon. Iwasan nyo yun. And ano pa yung pwede natin idagdag dito? Yung doctor's FAQ o fake podcast o doctor's insights about dun sa specific treatment. Halimbawa, Doc, pwede pa bang wala tong mga acne ko? I-explain ni Doc ngayon kung paano ang gagawin, anong treatment sa mga kukunin para mawala o mabawasan. Pero syempre, medyo busy yung mga doctors natin. So I highly recommend, focus mo lang dun sa mga top performing treatments nyo. Or another thing na pwede mong gawin is, with the consent of the doctor, igawa nyo sila ng AI avatar para kopyahin lahat ng boses and mannerisms. And then, ipasa nyo na dun sa creative team. Para kahit wala si Doc, pwede silang gumawa ng content, mukha pa rin ni Doc at boses pa rin ni Doc yung nandun. Okay, ang next natin is number 4, the capture mechanism. Yung kadalasan itong mga standard friction forms na kung saan pag-click ng mga audience dun sa ad, naglaland sila sa isang webpage. Mayroong complex na contact forms. Usually, nagda-drop yung conversion rate pag yan ang ginamit natin. Lalo na sa Philippines, where yung mga ating users is nakarely heavy sa back and forth na communication. At tayo mga Pilipino, heavily conversational tayo at karamihan, di natin maiwasan, gusto natin ng spoon feeding. So marami tayong mga tanong. Kaya wag na kayong gagamit ng landing page pa. Anong gagamitin natin? Chat first optimization. Ang objective natin sa Meta is engagement, tapos messenger. And optimize message leads. Okay? Optimize for message leads to keep the flow highly natural, dynamic, and seamless. Para sa skincare clinics, maniwala kayo, wala na kayong ibang gagamitin kundi Messenger. Next natin, number 5, response time versus conversion. So, kung mapapansin nyo sa chart, no, under 5 minutes, yung booking rate mo mataas. Pag within 1 hour, pababa siya ng pababa. Lalo na yung 24 hours. Okay? May tawag dyan sa lead generation. Rule yan actually, lead generation rule. Pagka lumagpas ka sa 5 minutes, talagang magda-drop off significantly yung conversion rate. Okay? So kung lumagpas ka sa 5 minutes, significantly, hindi mo na siya mahahabol. Alam nyo kung bakit? Isa sa nangyayari din. Pag nakita na yung ads nyo, then nag-engage siya doon, matagal siyang na-replyan, ang mangyayari, pag scroll niya kay Facebook, sunod-sunod na yung ads ng iba. Tatargetin siya. Same na mga skincare clinics din, yung mga ads nun, yun ang makikita niya. At pag dun siya nagtanong, yun ang mga mabilis sumagot, yun ang malamang na makaka-close. Yun din ang isa sa mga reasons. Kaya kailangan talagang mabilis yung ating response time. Which brings us to the next point, hybrid automation setup. So, may mga tools na pwedeng gamitin, si Botcake, Pancake, ManyChat, MMIO, ang daming mga chatbots dyan, no?
para lahat ng mga FAQ nyo, lahat ng mga tanong nila about sa treatments, pwede nang masagot kagad ng mga chatbots na yan at pwede yang integrated with the AI para talagang totoong tao yung kausap nila. At ang gold standard is merong kanyan, tapos naka-pair yan sa isang CSR o Customer Relationship o pwede mong sabihin na Sales Support Team. So meron yan nakadedicate kada branch. Kung saan i-train mo yung mga yan kasi sasagot yan sa chat at hindi lang sa chat ha. Pag nagbigay ng phone number para mag-confirm ng appointment si client, pwede nilang tawagan. Kasi at the end of the day, iba pa rin yung talagang may real human interaction. Mas kampante yung mga clients doon para sigurado na mas tumaas yung booking rate. Okay, so ito yung ating funnel engine timeline, day 1 to 3, algorithmic learning. Once na ma-publish mo na si Facebook ads, pag mo nang galawin, ideally. Ang time niyan is 1 to 3 days. Day 4, creative triage, identify winning video hooks and disable low performers. Pero sa totoo, hindi ko na din-disable yung iba eh. Kasi si Meta na kagad, yung automatic hindi niya napapakita yung low performers. Ipupush na yung mga maganda yung performance. Pero ang gagawin naman namin next, yung mga maganda yung performance, ito-duplicate namin. Gagawa namin ng variation. Okay, day 5, launch retargeting. Okay, mag-launch ka ng retargeting. Ipunin mo yung audience sa Meta. Paano yung ginagawa? Sa ibang video, ipapakita ko sa inyo. I-browse nyo lang yung mga videos about skincare clinics, paano mag-run ng Facebook ads at makikita nyo yun. Eh, ano yung mga pwede nyo i-deploy dyan sa retargeting? Yung nga, yung mga doctors, insights, mga client testimonials, okay? Next is day 7 and above, scale and automate. Doon sa mga okay yung performance na treatment at ads, syempre, dadagdagan mo yung budget. Kung maganda yung nagiging resulta, marami nagbubook na client sa clinic. At tandaan nyo tong 20-80 rule. Yung visual creative, 20% lang ng performance. Yung remaining 80% is yung sistema na tumatrabaho behind that. Ano yung nandoon? Meron kang low friction offer, native na ginagamit mo yung messenger ni Facebook. Tapos mabilis yung response time nyo using a hybrid of chat automation or CSR. Kung mas afford mo si CSR lang, sila lang lahat sasagot, okay din yun. Siguro mas maganda lang kung at least dalawa yung shift mo. Better, best kung tatlo para 24/7. Okay, scale your aesthetic practice and get a step-by-step roadmap tailored specifically para sa iyong skincare clinic. If you're interested to book a free audit, hanapin mo lang yung link sa description box below at i-walk through kita at ng team ko kung paano ayusin yung iyong ad account at magkaroon ka ng marami at consistent na bookings.